Ang katahimikan sa bahay ni Elena ay parang isang makapal na kumot, isang katahimikan na sanay na siya, ngunit paminsan-minsan ay nagiging isang mabigat na pasanin. Ang tanging bumabasag dito ay ang marahang pagdrag ng kanyang tsinelas sa sahig na kahoy at ang mahinang tunog ng basahan habang pinupunasan niya ang alikabok sa litrato ng kanyang yumaong asawa. Ngunit sa hapong iyon, isang malakas at hindi inaasahang tunog ang biglang bumasag sa lahat. Ang pagring ng telepono. Napahinto si Elena. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ibabaw ng salamin ng picture frame. Bihira na itong tumunog. Ang mga kaibigan niya ay iilan na lang. At ang tanging taong inaasahan niyang tumawag ay matagal nang hindi nagpaparamdam. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang telepono. Hello? Isang malamig na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Walang emosyon. Formal. Nais ko lang po sanang i-confirm kung ito po ba ang tahanan ni Mrs. Elena Ramirez? Ako nga, sagot niya. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ma'am, tumatawag po ako mula sa St. Jude's Hospital. Patuloy ng boses. Nais po naming ipaalam na ang pasyenteng si Dr. Tomas Ramirez ay isinugod dito. He collapsed. He's in critical condition. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na tumusok sa kanyang puso. Dr. Tomas Ramirez. Critical condition. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang telepono na para bang napaso siya. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig ang kalabog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Si Tomas, ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak. Isang puwersa ang biglang bumuhay sa kanyang nanigas na katawan. Kailangan niyang makarating sa ospital. Ngayon na, nagmamadali niyang kinuha ang kanyang lumang handbag sa ibabaw ng mesa. Hindi na siya nagabala pang magpalit ng damit. Ang kanyang suot na duster ay sapat na. Ang mahalaga ay makita niya si Tomas. Habang naglalakad palabas ng pinto, naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Isang kirot na hindi dulot ng takot, kundi ng pagsisisi. Ilang taon na nga ba silang hindi nag-uusap? 5 taon? 6? Hindi na niya matandaan. Ang huling pag-uusap nila ay isang sigawan, puno ng masasakit na salita na hanggang ngayon ay nag-iiwan ng lason sa kanyang alaala. Sa labas, ang sikat ng araw ay nakakasilaw. Tumatakbo siyang pumunta sa sakayan ng bus. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Nang huminto ang bus sa kanyang tapat, dali-dali siyang umakyat. Bayad po, sabi niya sa driver. Ang kanyang boses ay nanginginig. Binuksan niya ang kanyang handbag. Ang kanyang mga daliri ay nagkakandara pa sa paghahanap ng wallet. Nang makita niya ito, agad niyang binuksan. At doon, tumigil ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Ang laman ng wallet niya ay ilang lukot na resibo at 20 pesos lang. Kulang ng eksaktong €1 para sa pamasahe. Ma'am, 25 po ang pamasahe, sabi ng driver. Ang kanyang boses ay walang pasensya. Sandali lang, baka may barya pa ako rito. Pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay halos magmakaawa. Ibinaligtad niya ang kanyang handbag. Walang nahulog, kundi alikabok at isang lumang panyo. Ang mga pasahero sa likuran niya ay nagsimula ng magbulungan. Ang kahihiyan ay nagsimulang pumasok sa kanyang balat. Kung wala po kayong pamasahe, bumaba na lang po kayo. Nakakaabala na po tayo sa trapiko, sabi ng driver. Mas matigas na ngayon. Napayuko si Elena. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa lahat ng oras, bakit ngayon pa? Ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay at siya'y natalo ng isang kakarampot na barya. Bababa na po, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Habang papihit na siya para bumaba, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso.
Sandali po. Isang batang babae, marahil ay nasa mga unang taon ng kolehiyo, ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na sisidlan ng mga sampagwita. Nay, sabi ng dalaga sa malumanay na boses, heto po. Iniabot ng dalaga ang kanyang kamay. Sa palad nito ay may ilang barya. Kinuha niya ang mga ito at iniabot sa driver. Bayad po para sa aming dalawa, sabi ng dalaga. Tiningnan ni Elena ang dalaga. Hindi makapagsalita. Ang dalaga ay ngumiti lang sa kanya. Isang nangiti na tila nagsasabing, okay lang po. Nag-abot ang driver ng sukli. Ibinigay ito ng dalaga kay Elena. Sa inyo na po yan, Nay. Mukhang mas kailangan niyo po. Sabi ng dalaga bago ito bumaba sa bus na wala sa gitna ng maraming tao. Nakatayo lang si Elena doon. Hawak ang sukli. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa mga emosyon na hindi niya maintindihan. Isang estranghero. Isang batang babae na mukhang mas nangangailangan pa kaysa sa kanya. Ang siyang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Umupo si Elena sa isang bakanting upuan malapit sa bintana. Habang umaandar ang bus, binuksan niya ang kanyang palad at tinitigan ang mga baryang ibinigay ng dalaga. Mainit pa ang mga ito, dala ang init mula sa kamay ng isang taong hindi niya kilala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pasasalamat at hiya. Nagsimulang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata, isa-isa, hanggang sa ito'y naging isang tahimik na agos. Hawak niya ng mahigpit ang mga barya, ang tanging piraso ng kabutihan sa gitna ng kanyang desperasyon. Hindi niya alam kung ang kanyang pagdating sa ospital ay para sa isang huling paalam o para sa isang bagong simula. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng umuugang bus, alam niyang ang paglalakbay na ito ay magbabago sa lahat. Ang bawat pag-uga ng bus ay tila isang duyan na naghehele sa mga alaala ni Elena, pabalik mula sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan. Sa bintana, ang mga gusali at poste ng kuryente ay mabilis na lumilipas. Ngunit sa kanyang isip, ang mga imahe ay mabagal, malinaw, at masakit. Isang patak ng ulan ang tumama sa salamin ng bintana. Tapos isa pa, at isa pa. Hindi nagtagal, ang mahinang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan na ginagawang malabong mga guhit ang tanawin sa labas. At sa bawat patak, bumabalik ang isang gabi. Isang gabi ng malakas na bagyo, maraming taon na ang nakalipas. Ang gabi kung kailan huli niyang nakita si Antonio, ang kanyang asawa. Nakatayo si Antonio sa may pinto. Suot ang kanyang puting coat ng doktor. Ang hangin sa labas ay marahas, humahampas sa mga puno at nagdadala ng malakas na ulan sa kanilang bintana. Huwag ka nang tumuloy, Antonio. Pakiusap ni Elena. Ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Delikado, napakalakas ng bagyo. Ngumiti si Antonio sa kanya, isang ngiti na laging nagpapakalma sa kanya. Ngunit hindi sa gabing iyon. Elena, kailangan ako ng pasyente. Isang batang may mataas na lagnat. Hindi sila makalabas dahil sa baha. Hinawakan niya ang pisngi ni Elena. Babalik ako kaagad, pangako. Iyon ang huli niyang sinabi. Babalik ako. Ngunit hindi na siya bumalik. Ang kanyang sasakyan ay natagpuan kinabukasan sa gilid ng isang kalsada. Nabagsakan ng isang malaking puno, si Antonio. Wala na. Isang bayani para sa iba. Ngunit para kay Elena, isang paalala ng isang pangakong napako. Isang malakas na preno ng bus ang nagpabalik kay Elena sa kasalukuyan. Napahawak siya ng mahigpit sa upuan sa harap niya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay kasing tindi pa rin ng araw na yon. Ang pagiging doktor, ang walang katapusang sakripisyo, iyon ang kumuha sa kanyang asawa. At iyon din ang landas na pinili ni Tomas.
Ang alaala ay nagbago. Lumipat sa isa pang araw, ilang taon matapos mamatay si Antonio. Si Tomas ay 17 taong gulang pa lamang noon, puno ng pangarap at idealismo. Inay, nakapasa po ako sa entrance exam para sa medisina. Masayang balita ni Tomas. Iwinawagayway ang isang sulat. Tiningnan ni Elena ang sulat at pagkatapos ay ang kanyang anak. Nakita niya sa mga mata ni Tomas ang parehong apoy na nakita niya kay Antonio, ang parehong pagnanais na tumulong, na magsakripisyo. At sa halip na matuwa, napuno siya ng takot. Hindi, mariin niyang sinabi. Hindi ka magdodoktor. Nawala ang nangiti sa mukha ni Tomas. Pero, Inay, ito po ang pangarap ko, tulad ni Papa. Eksakto! Sumigaw si Elena. Ang kanyang takot ay naging galit. Gusto mo bang mamatay na tulad ng papa mo? Iiwan mo rin ba ako? Hindi naman po sa ganoon, Inay. Depensa ni Tomas. Ang kanyang boses ay nasasaktan. Gusto kong tumulong. Gusto kong magligtas ng buhay. Unahin mo muna ang buhay mo bago ang iba. Ganti ni Elena. Ang mga salitang iyon, puno ng laso ng kanyang sariling pighati, ay tumago sa puso ng kanyang anak. Iyon ang simula ng kanilang paglalayo. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nila, nagawa sa takot at masasakit na alaala. St. Jude's Hospital! Dito na po tayo! Sigaw ng konduktor. Tila nagising mula sa isang masamang panaginip, dali-daling tumayo si Elena. Nanginginig ang kanyang mga binti habang bumababa siya ng bus. Ang ospital ay isang magulong mundo. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa hangin. Ang mga tao ay nagmamadaling naglalakad. Mga doktor, mga nurse, mga pamilyang may nag-aalalang mumukha. Sa isang iglap, naramdaman ni Elena na siya ay maliit at nag-iisa. Lumapit siya sa information desk. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Saan po ang ICU? Intensive Care Unit, ma'am. Sa 3rd floor po, sa kaliwa paglabas ng elevator. Ang bawat hakbang patungo sa elevator ay isang pakikibaka. Ang bawat palapag na inaakyat ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Paglabas niya sa 3rd floor, isang malaking salamin ang bumungad sa kanya. Sa likod nito, mga silid na puno ng mga makina at mga taong nakikipaglaban para sa kanilang buhay. At sa isa sa mga silid na yon, nakita niya siya, si Tomas. Nakahiga siya sa isang kama, maputla at walang galaw. May tubo sa kanyang bibig at maraming wire ang nakakabit sa kanyang dibdib. Lahat ay konektado sa isang monitor na nagpapakita ng mabagal at mahinang pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang malakas at matatag na anak. Ang batang lalaki na puno ng pangarap. Ngayon ay isang marupok na figura na nakahiga. Nakasalalay ang buhay sa mga makinang nakapaligid sa kanya. Napahawak si Elena sa salamin. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig. Ang luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, walang tunog. Isang tahimik na pag-iyak ng isang ina na nakatingin sa kanyang pinakamalaking takot na nagkakatotoo. Habang nakatayo siya roon, tulala at basag ang puso, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang boses ng isang lalaking doktor, nakausap ang isang nurse. Iyan ang resulta ng pagiging mayabang, sabi ng doktor sa malamig na tono. Masyadong bida-bida. Sarili niyang kagagawan yan. Ang mga salitang yon ay tumama kay Elena na parang isang sampal. Mas masakit pa sa katotohanang nakaratay ang kanyang anak sa loob ng silid na yon. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ng kanyang dibdib. Tinupok ang takot at pighati at pinalitan ito ng purong galit. Humarap siya. Ang doktor na nagsalita ay matangkad, nakaunipormeng puti at malinis, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng kayabangan. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay mababa at nanginginig sa galit.
Tiningnan siya ng doktor mula ulo hanggang paa. Isang tingin ng paghamak sa kanyang suot na duster at lumang tsinelas. Sino po sila? Ako ang ina niya. Matigas na sagot ni Elena. Sa simpleng mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang lakas na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang lakas ng isang ina. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng doktor, ngunit hindi nawala ang pagmamataas sa kanyang mga mata. Ah, I see, Doctor. Ricardo po? Pagpapakilala niya na para bang dapat kilalanin siya ni Elena. Look, ma'am, I'm just stating a fact. Ang anak niyo ay naging pabaya sa sarili niyang kalusugan. That's unprofessional. Inilalagay niya sa alanganin hindi lang ang sarili niya, kundi pati ang mga pasyente niya. Ang anak ko ay dedikado. Ganti ni Elena. Minamahal niya ang kanyang trabaho. May pagkakaiba po ang dedikasyon sa kapabayaan. Malamig na tugon ni Dr. Ricardo. Pasensya na po. Tinalikuran niya si Elena at naglakad palayo. Nainiwan siyang nakatayo doon, nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Nanghihinang napasandal si Elena sa pader. Ang lakas na naramdaman niya kanina ay biglang nawala, napalitan ng kahihiyan. Tama ba ang doktor na yon? Ang dedikasyon ba ni Tomas ay isang uri ng kayabangan? Siya ba bilang ina ang nagtulak sa kanya palayo, kaya't sa trabaho na lang niya ibinuhos ang lahat? Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang isipan. Mrs. Ramirez? Isang malumanay na boses ang tumawag sa kanya. Isang matandang nurse na may mabait na mukha at kulay pilak na buhok na nakapusod ang lumapit sa kanya. Huwag niyo na pong pansinin si Dr. Ricardo, sabi ng nurse. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Laging may nasasabi niyan sa mga doktor na mas magaling sa kanya. Inabutan siya ng nurse ng isang basong tubig. Ako po si Lydia, ang head nurse dito sa ICU. Kilala ko po ang anak ninyo. Umupo sila sa isang bench sa di kalayuan. Hindi po pabaya si Dr. Tomas, patuloy ni Nurse Lydia. Sa katunayan, siya po ang pinakamaalalahanin na doktor na nakilala ko. May ikinuwento si Nurse Lydia. Isang gabi, may isinugod na isang batang babae na may malubhang impeksyon. Ang pamilya ay galing pa sa probinsya at walang-wala. Si Tomas, kahit natapos na ang kanyang duty, ay nanatili sa ospital. 2 araw siyang hindi umuwi, binantayan ng bata hanggang sa maging stable ito. Nang malaman niyang walang pambili ng gamot ang pamilya, tahimik siyang kumuha mula sa sarili niyang bulsa. Habang nagsasalita si Nurse Lydia, nakatingin lang si Elena sa sahig. Ang bawat salita ng papuri para kay Tomas ay isang sundang na tumutusok sa kanyang puso. Ang anak niya na tinalikuran niya. Patuloy pa ring ginagawa ang kabutihan, tulad ng kanyang ama. Ngunit sa halip na suportahan siya, ano ang ginawa niya? Sinumpa niya ang propesyon nito. Itinulak niya ito palayo. Ang galit na naramdaman niya kanina para kay Dr. Ricardo ay napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na damdamin, ang matinding pagsisisi. Pwede ko ba siyang makita? Pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay basag na. Tumango si Nurse Lydia. Bigyan kita ng 5 minuto. Basta't tahimik lang po tayo. Iginiya siya ng nurse papasok sa malamig at tahimik na silid. Ang tanging maririnig ay ang mabagal, ritmikong tunog ng heart monitor. Pip, pip, bip. Umupo si Elena sa tabi ng kama. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Tomas. Malamig ito. Maputla. Hindi ito ang kamay ng kanyang masayahing anak. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Kahit na may mga tubo at wire, nakikita pa rin niya ang batang lalaki na minsan niyang kinantahan para makatulog. Ang binatilyong puno ng pangarap. Anak, bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tomas, anak ko. Hinaplos niya ang buhok nito. Patawarin mo ako, sabi niya sa halos di marinig na boses.
Patawarin mo si inay. Masyado akong naging makasarili. Natakot ako. Natakot akong mag-isa ulit. Inilapit niya ang kanyang mukha sa kamay nito. Hinayaan ang kanyang mga luha na mabasa ang balat nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Ang natira na lang ay ang dalisay na pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Beep, 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 beep. Ang mabagal na tunog ay biglang naging isang mabilis at nakakataranta na alarma. Ang linya sa monitor na kanina'y kalmado ay naging isang magulong guhit. Bumukas ang pinto. Code Blue! Code Blue! Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling pumasok. Itinutulak ang isang crash cart. Dinaluhong nila ang kama ni Tomas. Ma'am, kailangan niyo pong lumabas. Sabi ng isang nurse, habang marahan ngunit mariin siyang itinutulak palabas ng silid. Napalabas si Elena sa hallway. Ang pinto ay nagsara sa kanyang harapan. Ang huli niyang nakita ay ang desperadong pagtatangka ng mga doktor na buhayin ang kanyang anak. Ang nakakabinging tunog ng alarma ay narinig niya mula sa loob. Tila sinasaksak nito ang kanyang pandinig at ang kanyang puso. Ang oras ay tila huminto sa hallway ng ICU. Ang bawat segundo ay parang isang taon habang si Elena ay nakatayo sa labas ng saradong pinto. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa panalangin. Ang nakakabinging alarma mula sa loob ay tumigil na, ngunit ang katahimikan na pumalit dito ay mas nakakatakot. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Ang mga nurse at doktor ay nagmamadaling dumadaan, ngunit hindi niya sila nakikita. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro sa pinto na yon. Pagkaraan ng tila walang hanggan, bumukas ang pinto. Isang matandang doktor na may salamin at malalim na mga guhit ng pagod sa mukha ang lumabas. Ito ang trungkwa. Mrs. Ramirez? Tumayo si Elena. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang anak ko. Kumusta po siya? Na-stabilize na po namin siya. Sabi ng doktor sa isang kalmadong boses na bahagyang nagpagaan sa kanyang dibdib. He's stable for now, pero may kailangan po tayong pag-usapan. Please, follow me to my office. Ang opisina ng doktor ay malinis at tahimik. Umupo si Elena sa silyang nasa harap ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy. Ang doktor ay umupo sa kanyang upuan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Mrs. Ramirez, panimula niya, ang nangyari sa anak ninyo kanina ay isang cardiac arrest. Pero hindi lang ito dahil sa pagod at stress. Gaya ng unang inakala namin. May kinuha siyang folder mula sa kanyang mesa at binuksan ito. Nag-conduct kami ng series of tests habang unconscious siya at may nakita kami. Isang underlying condition. Kinakabahan si Elena. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Tumingin ang doktor sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay pununo ng pakikiramay. Ang sakit niya sa puso. Ito'y namamana. Hereditary cardiomyopathy. Ito ay isang kondisyon na nagpapahina sa muscle ng puso sa paglipas ng panahon. Nanlamig si Elena. Ang mga salitang yon, pamilyar. It's the same condition, patuloy ng doktor, that your late husband, Dr. Antonio Ramirez, had in his medical records. Isang malakas na sampal. Iyon ang naramdaman ni Elena. Isang sampal mula sa nakaraan na umalingaw-ngaw hanggang sa kasalukuyan. Si Antonio, hindi lang pala aksidente. Meron din siyang sakit sa puso. Isang kahinaan na hindi niya kailanman sinabi. At ngayon, si Tomas. Alam ba niya ito? Halos pabulong na tanong ni Elena. Tumango ang doktor. Based sa mga naunang medical records niya, it seems he was diagnosed a few years ago. It looks like he chose to keep it from everyone. Gumuho ang mundo ni Elena. Ang lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang paninisi kay Tomas sa pagiging pabaya at mayabang, lahat ay mali. Hindi siya nagpabaya. Lumalaban siya.
Hindi siya mayabang. Tinatago niya ang kanyang kahinaan para hindi mag-alala ang iba. Para hindi siya mag-alala. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Ang kanyang anak ay nag-iisa sa laban na ito sa loob ng maraming taon. At siya, ang sarili niyang ina, ay wala sa kanyang tabi. Sa halip siya pa ang naging karagdagang pasanin. "Salamat po, Doc," sabi niya, kahit hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salita. Tumayo siya at lumabas ng opisina na parang isang zombie. Naglalakad siya sa hallway ng walang direksyon. Ang mga puting pader ay tila papalapit sa kanya. Sinisiksik siya. Kaya pala siya laging nagmamadali, laging nagtatrabaho. Hindi niya hinahabol ang karangalan. Hinahabol niya ang oras. Bawat araw, bawat oras, bawat minutong ginugol niya sa pagliligtas ng iba ay isang minutong ninakaw niya mula sa sarili niyang humihinang puso. Ang pagsisisi ay parang lason na gumapang sa kanyang buong katawan. Masakit, nakakamanhid. Sa kanyang paglalakad, isang pamilyar na figura ang nahagip ng kanyang paningin. Isang dalaga na nakaupo sa isa sa mga upuan sa waiting area. Ang buhok nito ay nakatakip sa kanyang mukha habang nakayuko ito. Ang kanyang mga balikat ay marahang umuuga. Ang damit, ang sisidlan ng sampagwita sa kanyang tabi. Siya yon, ang dalaga sa bus. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang isip niya ay blangko, ngunit ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala doon. "Ineng," mahinang tawag niya. Hindi lumingon ang dalaga. "Ikaw yung sa bus kanina, di ba?" Dahan-dahang itinaas ng dalaga ang kanyang ulo. At sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital, nakita ni Elena ang kanyang mga mata. Pula at puno ng luha. Napatigil si Elena. Ang sarili niyang pighati ay pansamantalang nawala, napalitan ng pag-aalala para sa batang nasa harapan niya. "Anak, bakit ka narito?" Para kay Alma, ang ospital ay may sariling amoy. Isang pinaghalong amoy ng gamot, paglilinis, at isang hindi maipaliwanag na lungkot. Sanay na siya dito. Sa loob ng 2 taon, ang mga puting pader na ito ang naging pangalawang tahanan niya. Kakatapos niya lang makiusap sa parmasya. Ang reseta para sa gamot ng kanyang ina ay nasa kanyang kamay. Lukot na dahil sa mahigpit niyang pagkakahawak. "Miss, baka pwedeng sa susunod na linggo ko na bayaran yung kalahati?" Pakiusap niya kanina. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Kailangan lang po talaga ng nanay ko." Ang babae sa parmasya na may pagod na mga mata ay tumango na lang. Isang maliit na tagumpay. Ngunit alam ni Alma na ito ay isang pansamantalang kaluwagan lamang. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban. Umupo siya sa isang bakanteng upuan sa waiting area. Ang kanyang sisidlan ng sampagwita ay inilapag niya sa sahig. Napayuko siya. Hinayaan ang kanyang buhok na takpan ang kanyang mukha. Ang pagod at kawalan ng pag-asa ay nagsimulang gumapang sa kanyang pagkatao. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Isa lang. Hindi niya kayang mag-aksaya ng lakas sa pag-iyak. "Ineng," isang pamilyar na boses. "Ikaw yung sa bus kanina, di ba?" Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang matandang babae. Ang babaeng tinulungan niya kanina. Ang desperasyon sa mukha nito kanina ay napalitan ngayon ng isang malalim na pag-aalala para sa kanya. "Opo," mahina niyang sagot. Umupo ang matanda sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Sa gitna ng magulong ospital, tila sila lang dalawa ang naroroon. "Anak, bakit ka narito?" Tanong ulit ni Elena. Huminga ng malalim si Alma bago sumagot. "Yung nanay ko po, dito po siya naka-confine. Matagal na po siyang may sakit sa baga." Tumingin si Elena sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Alma. Tila isang halo ng awa at pagkakakilala.
Ang pera kanina sa bus. Iyon na lang ba ang natitira sa'yo? Tanong ni Elena. Tumango si Alma. Bahagyang nahihiya. Okay lang po yun. Mas kailangan niyo po yung tulong kanina. Kitang-kita po sa mukha niyo na importante po ang pupuntahan niyo. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang nanay ko. Biglang nagsalita si Alma. Tila gustong ilabas ang isang bagay na matagal nang dinadala. Siya po ang dahilan kung bakit ako laging nagsisikap. Kung bakit kahit gaano kahirap, hindi ako sumusuko. Malakas siguro ang nanay mo, sabi ni Elena. Opo, sobra. Sagot ni Alma, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang buhay ay puno ng kabutihan. Kailangan mo lang hanapin. At may isang kwento siyang hindi niya malilimutan. Nakinig si Elena. Bata pa po ako noon. Panimula ni Alma. Ang kanyang tingin ay lumayo. Tila bumabalik sa nakaraan. May isang gabi na sobrang lakas ng bagyo. Nilalagnat po ng mataas si Inay. Hirap na hirap huminga. Walang telepono, walang kuryente. Akala ko po, katapusan na niya. Pero ang tatay ko noon, bago siya namatay, may ibinigay sa kanya na numero ng isang doktor. Isang doktor na tumutulong sa mahihirap. Sa gitna ng bagyo, nagbaka sakali si tatay na tumawag gamit ang telepono ng kapitan ng barangay. At sumagot po ang doktor. Ang mga mata ni Alma ay nagkaroon ng kislap. Nangako po siya na pupunta siya. Kahit gaano kalakas ang ulan. Naghintay po kami. Si Inay, nag-aagaw buhay. Ako nagdarasal. Pero hindi na po siya dumating. Nawala ang kislap sa kanyang mga mata. Nalaman na lang po namin kinabukasan na naaksidente po siya habang papunta sa amin. Sinubukan niya, pero hindi niya nagawa. Isang luha ang muling pumatak mula sa mata ni Alma, ngunit pinunasan niya ito kaagad. Pero alam niyo po, kahit hindi siya dumating, ang kanyang pangako ang nagbigay sa amin ng pag-asa sa gabing iyon. At dahil doon, habang buhay po naming tatanawin na utang na loob ang kanyang sakripisyo. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kilala niyo ba ang pangalan ng doktor? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi humihinga. Tumingin si Alma sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng paggalang para sa isang bayaning hindi niya nakilala. Hindi po yun makakalimutan ni Inay, sabi niya. Ang sabi niya, ang pangalan daw po ng doktor ay Dr. Antonio Ramirez. Ang pangalan ay tumama kay Elena na parang kidlat. Antonio, ang kanyang asawa. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng ospital ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pangalan na yon. Umuulit-ulit sa kanyang isipan. Antonio Ramirez. Ang gabing iyon. Ang bagyo. Ang pasyente. Ito pala yon. Ito ang pamilyang sinubukan niyang sagipin. At ang batang babae sa harapan niya na nagbigay sa kanya ng huling barya ay ang bunga ng sakripisyo ng kanyang asawa. Ang pangalang Antonio Ramirez ay lumabas sa bibig ni Alma hindi bilang isang simpleng salita, kundi bilang isang hatol. Isang hatol na bumiyak sa pundasyon ng mundo ni Elena. Napaurong siya ng isang hakbang na para bang pisikal siyang itinulak ng mga salitang yon. Ang maingay na hallway ng ospital ay biglang naging tahimik. Ang mga mukha ng mga taong dumadaan ay naging malabong mga anino. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ng dalaga sa kanyang harapan. Isang mukha ng inosenteng kabaitan na hindi alam ang bigat ng tadhanang nag-uugnay sa kanila. Nay, okay lang po kayo? Tanong ni Alma. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito sa biglang reaksyon ni Elena. Hindi makasagot si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ang dalagang ito, ang pamilyang ito, ang siyang dahilan kung bakit siya naging biyuda, ang siyang dahilan kung bakit lumaki si Tomas na walang ama. Ngunit, sila rin ang dahilan kung bakit namatay na isang bayani ang kanyang asawa. At ang dalagang ito, na bunga ng sakripisyo ni Antonio,
ang siyang nagbigay sa kanya ng huling barya para makarating siya sa kanyang anak. Ang anak na sumunod sa yapak ng ama nito. Ang lahat ay magkakakonekta. Isang bilog ng sakripisyo, pighati, at kabutihan. At sa gitna ng lahat, nandoon siya, puno ng galit at takot sa loob ng maraming taon nang hindi nauunawaan ang buong kwento. Ako, kailangan ko lang magpahangin, sabi ni Elena. Ang mga salita ay hirap lumabas. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Alma. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang direksyon. Kasalanan ko. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasalanan ko. Tinulak ko palayo ang anak ko dahil sa isang takot na hindi ko lubos na naiintindihan. Hinusgahan ko siya. Samantalang dinadala niya ang bigat hindi lang ng sarili niyang sakit, kundi pati na rin ng pamana ng kanyang ama. Habang paliko siya sa isang pasilyo, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Ang mayabang na boses ni Dr. Ricardo. Nakatayo ito kasama ang ilang administrador ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na. Para bang siya ang pinakamahalagang tao sa silid. Ang insidenteng ito ay isang malaking risk sa reputasyon ng ating ospital. Narinig niyang sabi ni Ricardo, ang isang doktor na nag-collapse dahil sa sariling kapabayaan ay nagpapakita ng kawalan ng disiplina. Hindi natin maaaring hayaan na ang ganitong pag-uugali ay maging pamantayan. Napahinto si Elena sa likod ng isang haligi, nakikinig. Ang kanyang puso ay bumibilis. Kaya ang mungkahi ko, patuloy ni Ricardo sa kanyang mapanghikayat na tono, ay isang pansamantalang suspension para kay Dr. Ramirez habang iniimbestigahan natin ang kanyang fitness to practice. Ito ay para protektahan ang ating mga pasyente at ang integridad ng St. Jude's. Ang bawat salita ay isang patalim. Ginagamit ng lalaking ito ang kondisyon ni Tomas laban sa kanya. Sinisira nito ang pangalan ng kanyang anak habang ito'y walang kalaban-laban. Sinisipa nito ang isang taong nakalugmok na. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay bumalot kay Elena. Sinalakay siya mula sa lahat ng direksyon. Ang nakaraan, kasama ang multo ng pagkamatay ni Antonio, at ang katotohanan tungkol kay Alma. Ang kasalukuyan, kasama ang kalagayan ni Tomas at ang masamang balak ni Ricardo. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga. Nakita niya ang isang maliit na pinto na may karatulang chapel. Walang pag-aalinlangan. Pumasok siya. Ang kapilya ay maliit at tahimik. Ilang kandila lamang ang nagbibigay liwanag. Lumuhod si Elena sa harap ng altar, hindi para magdasal, kundi para maglabas ng lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. Doon, sa katahimikan ng maliit na silid, tuluyan siyang bumigay. Ang kanyang mga balikat ay nanginig. Ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay kumawala, malakas at puno ng sakit. Umiyak siya para kay Antonio. Umiyak siya para kay Tomas. Umiyak siya para sa lahat ng taon na nasayang sa galit at paglayo. At higit sa lahat, umiyak siya para sa sarili niya. Para sa kanyang katangahan at sa kanyang matigas na puso. Patawad, bulong niya sa hangin. Patawad, Antonio. Patawad, anak ko. Naramdaman niya ang sukdulang pag-iisa. Tinalo siya ng tadhana. Wala na siyang lakas para lumaban. Habang nakayuko siya, basang-basa ng luha ang kanyang mga kamay. Isang malumanay na tapik ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Isang nurse. Ang nurse na pumasok sa kwarto ni Tomas kanina. Ba, Elena, sabi ng nurse, ang kanyang boses ay nagmamadali. Si Dr. Tomas po. Humigpit ang kapit ni Elena sa bangko, handa sa pinakamasamang balita. Gising na po siya. Hinahanap po kayo. Ang mga salitang gising na po siya ay parang isang lubid na inihagis kay Elena habang siya'y nalulunod sa dagat ng kanyang kalungkutan.
Isang hibla ng pag-asa. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nagmamadaling sumunod sa nurse, pabalik sa ICU. Ang bawat hakbang ay isang halo ng takot at pananabik. Paano niya haharapin si Tomas? Ano ang sasabihin niya pagkatapos ng lahat ng mga taon ng katahimikan at hinanakit? Pagdating nila sa labas ng silid, huminto si Elena at huminga ng malalim. Tumingin sa kanya ang nurse at marahang tumango na para bang nagsasabing, "Kaya niyo po yan." Pumasok si Elena sa silid. Ang tubo sa bibig ni Tomas ay wala na. Ang mga monitor ay nagpapakita na ngayon ng isang mas matatag at kalmadong ritmo. At ang kanyang mga mata, bukas, nakatingin ito sa kisame, tila pagod at nalilito. Ngunit nang marinig niya ang pagpasok ng kanyang ina, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. 5 taon. 5 taon silang hindi nagkatitigan ng ganito. Sa mga matang yun, nakita ni Elena ang lahat. Ang sakit, ang pagod, ang bigat ng mga taon. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Ang batang lalaki na nangungulila sa kanyang ina. Umupo si Elena sa silyang katabi ng kama. Ang katahimikan sa pagitan nila ay makapal, puno ng mga salitang hindi masabi. Siya ang unang bumasag dito. "Anak?" Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga labi ni Tomas ay bahagyang gumalaw. Tila tuyo at hirap siyang magsalita. "Inay." Ang isang salita na yon ay sapat na para muling mamasa ang mga mata ni Elena. 5 taon niyang hinintay na marinig ang salitang yon mula sa kanya. Pinilit ni Tomas na umupo, ngunit pinigilan siya ni Elena. "Huwag, huwag kang bumangon. Magpahinga ka lang." Isang mahabang katahimikan ang muling namayani. Si Tomas ay nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kumot na para bang naghahanap ng mga tamang salita. Yung sakit ko," panimula niya, ang boses ay mahina at paos. "Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong maranasan mo ulit yon." Tumingin siya sa wakas kay Elena at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang kalungkutan na mas malalim pa sa pisikal na sakit. "Ayokong mag-alala ka pa para sa akin, tulad ng pag-aalala mo kay Papa." Bawat salita ay isang patak ng mainit na langis sa sugatang puso ni Elena. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanya. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagtatago ng kanyang sakit, ang pagbuhos ng kanyang oras sa trabaho, ay isang baluktot na paraan para ingatan ang puso ng kanyang ina. "Pero, nasaktan din ako, Inay." Pag-amin ni Tomas, ang kanyang boses ay nabasag. Nang talikuran mo ako, nang sabihin mong gusto kong mamatay tulad ni Papa, pakiramdam ko, tinanggihan mo hindi lang ang pangarap ko, kundi pati ang pagkatao ko. Ang katotohanan na matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanilang galit at orgulyo. Ngayon, ito'y nasa ibabaw na, hubad at masakit. Hindi napigilan ni Elena ang kanyang mga luha. Hinawakan niya ang kamay ni Tomas. Sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig. Mayroon na itong bahagyang init. "Patawarin mo ako, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ang pagiging makasarili ko." Tiningnan niya ang kanyang anak. Hinayaan nitong makita ang lahat ng sakit at paghihinayang sa kanyang mga mata. "Natakot ako. Sobra akong natakot na mawala ka rin sa akin. Ang galit ko ay maskara lang pala ng takot ko. At dahil sa takot na yon, ako mismo ang gumawa ng paraan para mawala ka sa buhay ko." Nagpatuloy siya sa pag-iyak, hindi na pinigilan ang sarili. "Patawad, Tomas. Patawad." Pinisil ni Tomas ang kanyang kamay. Isang mahinang pisil, ngunit para kay Elena.
Ito ang pinakamalakas na yakap na naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Tomas. Isang luha na naghuhugas sa lahat ng sakit, lahat ng hinanakit. Sa sandaling iyon, hindi na sila ang mag-inang pinaghiwalay ng nakaraan. Sila ay dalawang sugatang kaluluwa na sa wakas ay natagpuan ng daan pabalik sa isa't isa. Ang pag-iyak sa loob ng silidang ospital ay hindi isang pag-iyak ng pighati, kundi isang pag-iyak ng paglaya. Ang mga luhang yon ang naghugas sa mga lason ng nakaraan na matagal nang namuo sa pagitan nina Elena at Tomas. Ang pader na gawa sa kirot at hindi pagkakaunawaan na itinayo nila sa loob ng 5 taon ay sa wakas gumuho. Nang humupa ang kanilang mga emosyon, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani. Isang katahimikang payapa, hindi na mabigat. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang anak. Mayroon pa akong dapat sabihin sa iyo, Tomas. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagmamadali, papunta sa ospital, ang kakulangan niya sa pamasahe, at ang dalagang nagbigay sa kanya ng huling barya. Ang pangalan niya ay Alma, sabi ni Elena. At narito siya sa ospital. Ang nanay niya ay pasyente rin dito. At pagkatapos, sinabi niya ang pinakamabigat na bahagi ng kwento, ang koneksyon ni Alma sa kanilang nakaraan. Ang kanyang ina ang pasyenteng pupuntahan ng papa mo noong gabing iyon. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Tomas. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na realisasyon. Ang sakripisyo ng kanyang ama ay hindi natapos sa gabing iyon. Nagpatuloy ito. Ang kabutihan ay nag-iwan ng isang binhi na tumubo at namunga. At ang bunga na iyon, si Alma, ang siyang naging tulay para sila'y muling magkalapit. Inay, sabi ni Tomas, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi ako makapaniwala. Ang tadhana, anak, ay may mga paraan na hindi natin inaasahan. Sagot ni Elena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay nawala na. Sa wakas, naiintindihan na niya. Ang pagkamatay ni Antonio ay hindi isang walang kabuluhang trahedya. Ito ay isang sakripisyo na nagbigay daan sa isang himala ng kabutihan. Habang sila'y nasa gitna ng kanilang malalim na pag-uusap, isang katok sa pinto ang kanilang narinig. Pumasok si Nurse Lydia, ang mabait na head nurse. Pasensya na po sa abala, sabi niya. Pero meron po akong kailangang ipakita sa inyo. May pag-aalangan sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kama ni Tomas. Dr. Tomas, alam kong hindi pa ito ang tamang oras, pero kailangan niyo pong malaman ito. May inilabas siyang isang folder mula sa ilalim ng kanyang uniforme at iniabot ito kay Elena. Iyan po ang kopya ng mga duty logs at ilang mga medical charts. Kanina, habang tinitingnan ko ang report tungkol sa nangyari sa inyo, may napansin akong kakaiba. Binuksan ni Elena ang folder. Hindi niya maintindihan ang lahat ng mga medical terms, ngunit ipinaliwanag ni Nurse Lydia. Si Dr. Ricardo, sabi ng nurse sa isang mahinang boses, binago niya ang ilang detalye sa initial report. Pinalabas niya na ang pag-collapse niyo ay nangyari sa gitna ng isang procedure na naglagay sa pasyente sa alanganin. Pero ang totoo, nangyari ito matapos na ang inyong shift sa loob ng inyong opisina. May mga saksi. Tiningnan ni Nurse Lydia si Tomas. Dr. Tomas, alam nating lahat dito ang alitan ninyo ni Dr. Ricardo. Matagal na niyang gusto ang posisyon na inaalok sa inyo. Ginagamit niya ang sitwasyon niyo para sirain kayo. Tumingin si Elena mula sa folder patungo sa kanyang anak. Nakita niya ang isang pamilyar na kislap sa mga mata ni Tomas. Ang kislap ng isang mandirigma. Kahit na mahina ang kanyang katawan, ang kanyang espiritu
ay nagsisimulang lumaban. Hindi ko na po kayang manahimik at hayaan siyang gawin ito, sabi ni Nurse Lydia. Pero kailangan ko po ng tulong ninyo. Ang salita ko laban sa kanya ay hindi sapat. Isinara ni Elena ang folder. Isang bagong apoy ang nag-alab sa loob niya. Kanina, siya ay isang ina na puno ng pighati. Ngayon, siya ay isang ina na puno ng determinasyon. Ang kanyang pamilya ay sinubok na ng tadhana. Hindi niya hahayaan na sirain ito ng kasakiman ng isang tao. Tumingin siya kay Tomas. Tumango ang kanyang anak, isang tahimik na kasunduan. Tumayo si Elena. Hawak ng mahigpit ang folder na para bang ito ay isang sandata. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na siya ang matandang babaeng natatakot at nag-iisa. Oras na para itama ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Kinabukasan, ang balita tungkol sa biglaang pulong ng hospital board ay mabilis na kumalat. Ang paksa, ang fitness to practice ni Dr. Tomas Ramirez, kasunod ng kanyang pag-collapse. Para kay Dr. Ricardo, ito na ang sandali ng kanyang tagumpay. Pumasok siya sa conference room na may kumpiyansa. Ang kanyang mga inihandang salita ay handa nang bumitaw na parang lason. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sinimulan ni Dr. Ricardo ang kanyang talumpati. Puno ng mga salitang nagpapahayag ng pag-aalala para sa kapakanan ng ospital. Ang insidente ni Dr. Ramirez, panimula niya, ay isang malinaw na ehemplo ng kapabayaan. Inuna niya ang kanyang personal na ambisyon kaysa sa kanyang kalusugan na naglagay sa panganib sa ating mga pasyente. Habang siya'y nagsasalita, bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Pumasok si Elena. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at nakadaster. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Naglalakad siya ng may dignidad at lakas na pumuno sa buong silid. Sa kanyang likuran ay si Nurse Lydia. "Excuse me," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kumuha ng atensyon ng lahat. "Mayroon po akong karapatang marinig bilang ina ng doktor na inyong pinag-uusapan." Natigilan si Dr. Ricardo. Ang pagkagulat ay malinaw sa kanyang mukha. "Mrs. Ramirez, this is a private meeting. At ito ay tungkol sa aking anak." Putol ni Elena. "Kaya't ito ay personal na sa akin." Naglakad siya papunta sa harap. Hindi pinapansin ang mga tingin ng board members. Inilapag niya ang folder na bigay ni Nurse Lydia sa mesa. "Nandito po ako para sabihin ang katotohanan," sabi niya. Ang katotohanan na sinusubukan itago ni Dr. Ricardo. Isa-isa niyang ipinakita ang mga ebidensya. Ang testimonya ng mga nurse na nakasaksi na si Tomas ay nag-collapse sa loob ng kanyang opisina, hindi sa gitna ng isang operasyon. Ang mga logbook na nagpapatunay na tapos na ang kanyang shift. At ang pinakamahalaga sa lahat, sabi ni Elena, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Ricardo. Ang katotohanang ang aking anak ay hindi pabaya. Siya ay may sakit. Isang sakit sa puso na minana niya sa kanyang ama. Isang sakit na matapang niyang nilalabanan habang patuloy siyang nagliligtas ng buhay ng iba. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang kumpiyansa sa mukha ni Ricardo ay nagsimulang maglaho, napalitan ng pamumutla. Ito ay kasinungalingan. Isang desperadong gawa ng isang ina. Depensa ni Ricardo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Kung gayon," hamon ni Elena, "bakit niyo binago ang initial report? Bakit niyo pinalabas na inilagay ng anak ko sa panganib ang isang pasyente? Kung ang totoong record ay nagsasabing matagumpay niyang natapos ang kanyang trabaho bago siya bumagsak." Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Walang maisagot si Ricardo. Ang kanyang panloloko ay nahayag na. Ang trungkwa
Ang doktor na unang nagsabi kay Elena ng katotohanan ay tumayo. I will personally verify these documents. Dr. Ricardo, you are suspended, effective immediately, pending a full investigation. Ang mukha ni Ricardo ay gumuho. Ang kanyang ambisyon ay naging abo sa isang iglap. Habang siya'y inaakay palabas ng security, ang kanyang tingin ay puno ng galit, ngunit talo na siya. Nang matapos ang lahat, nilapitan ng trungkwa si Elena. Mrs. Ramirez, you are an exceptional woman. Your son is lucky to have you. Ngumiti si Elena. Masuwerte po ako na siya ang naging anak ko. Pagkatapos ng pulong, isang bagay na lang ang kailangan niyang gawin. Tinulak niya ang wheelchair ni Tomas palabas ng kanyang silid. Saan tayo pupunta, inay? Tanong ni Tomas, mahina pa rin, ngunit may ngiti na sa kanyang labi. May kailangan tayong bisitahin, sagot ni Elena. Huminto sila sa harap ng isang silid sa kabilang dulo ng ospital. Ang silid kung saan nakakonfine ang ina ni Alma. Pumasok sila sa silid. Simple lang ang kwarto, isang lumang bintana ang nagpapasok ng liwanag ng hapon. Si Alma ay nakaupo sa tabi ng kama, nagbabalat ng mansanas para sa isang payat na babae na nakahiga, ang kanyang ina. Napatingin ang mag-ina sa pinto. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Agad na tumayo si Alma. Nay Elena, sabi niya nagtataka. At, sir? Tumingin siya kay Tomas na nasa wheelchair. Ngumiti si Elena. Alma, ito si Tomas, ang anak ko. Yumuko ng bahagya si Alma bilang paggalang. Magandang hapon po, Dr. Ramirez. Ikinagagalak ko po na maayos na ang kalagayan ninyo. Hindi muna nagsalita si Tomas. Sa halip, ang kanyang tingin ay napunta sa babaeng nakahiga sa kama. Ang ina ni Alma ay nakatingin din sa kanya. Ang mga mata nito, bagamat pagod, ay puno ng kuryosidad. Dahan-dahang itinulak ni Tomas ang gulong ng kanyang wheelchair para mas makalapit. Si Elena ay tumabi. Hinahayaan ng kanyang anak na pangunahan ang sandaling ito. Kayo po ba? Panimula ni Tomas. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang pasyente ng aking ama? Ang tanong ay binitawan sa hangin. Simple, ngunit mabigat. Ang ina ni Alma ay dahan-dahang tumango. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Sabi po ni inay, patuloy ni Tomas, hinintay niyo raw po ang aking ama noong gabing umuulan. Ang gabing iyon, hindi na napigilan ng ina ni Alma ang kanyang mga luha. Tumulo ito sa kanyang mga pisngi. Tumingin si Tomas sa kanya. Ang kanyang sariling mga mata ay nangingilid na rin sa luha. Isang ngiti na puno ng pait at tamis ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi man po siya nakarating, sabi ni Tomas. Ang kanyang boses ay bahagyang nabasag. Pero ang anak niya po, narito na. Ang mga salitang iyon ang tuluyang bumasag sa puso ng lahat sa silid. Humagulgol ang ina ni Alma, isang iyak ng pasasalamat at ng pag-alaala sa isang kabutihang matagal nang nakalipas. Si Alma, na sa wakas, ay lubos na nauunawaan ng lahat, ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Ang kabutihang ipinakita niya sa bus ay hindi isang simpleng aksidente. Ito ay tadhana. Isang pagbabalik ng isang utang na loob na hindi niya alam na umiiral. Hinawakan ni Tomas ang kamay ng ina ni Alma, isang kamay ng doktor, nangangakong mag-aalaga, isang kamay ng anak, tumutupad sa pangako ng kanyang ama. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, lumapit si Elena. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Alma. Tumingin siya sa mag-ina. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa isang pakiramdam na higit pa sa pasasalamat. Sinabi mo sa akin, Alma, na may utang na loob kayo sa pamilya namin, sabi ni Elena sa isang malinaw at buong boses. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Kami ang may utang sa inyo.
Tumingin siya sa mga mata ni Alma. Utang namin sa iyo ang kabutihang loob na nagdala sa akin sa aking anak. At dahil doon, may utang kami sa inyo na isang tahanan. Ang huling mga salita ay binitawan niya ng may katiyakan. Umuwi na kayo sa amin. Makalipas ang ilang linggo, ang bahay ni Elena, na dati isang kaharian ng katahimikan at malulungkot na alaala, ay nagbago. Ang dating namamayaning katahimikan ay napalitan na ng tunog ng mahinang tawanan na nagmumula sa kusina. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay napalitan ng amoy ng bagong lutong tinola. Ang bahay na dati kulungan ng isang byuda ay naging isang tahanan. Mula sa bintana ng sala, pinanood ni Elena ang hardin. Doon, dahan-dahang naglalakad si Tomas. Ang isang kamay ay nakahawak sa isang tungkod at ang isa naman ay nakapatong sa balikat ni Alma para sa suporta. Bawat hakbang ay maingat, bawat isa ay isang maliit na tagumpay. Konti na lang, doktor. Narinig ni Elena na sabi ni Alma, ang boses nito ay puno ng pag-aalaga. Hanggang doon sa puno ng mangga. Huwag mo akong tawaging doktor. Sagot ni Tomas. Isang ngiti ang maririnig sa kanyang boses. Pakiramdam ko, pasyente mo ako. Pasaway na pasyente, biro ni Alma. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Nakikita niya ang unti-unting pagbabalik ng lakas sa kanyang anak. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa espiritu. At si Alma ang naging araw na nagbibigay liwanag sa paghilom na yon. Pumasok siya sa kusina. Doon, nakaupo sa isang silya si Aling Lita, ang ina ni Alma, habang naghihiwa ng luya. Mas may kulay na ang mga pisngi nito ngayon at ang dating hirap sa paghinga ay napalitan na ng isang kalmadong ritmo. Elena, sabi ni Aling Lita, sigurado ka bang ganito karami ang bawang na ilalagay natin? Baka magreklamo si Tomas. Hayaan mo siya, sagot ni Elena habang hinahalo ang sabaw. Ako ang ina. Ako ang masusunod dito sa kusina. Nagtawanan silang dalawa. Ang dalawang ina na pinag-isa ng isang trahedya sa nakaraan ay natagpuan sa isa't isa ang isang kapatid. Nagtuturuan sila ng mga bagong putahe, nagbabahagi na ng mga kwento, at pinupuno ang bahay ng init na matagal nang nawala. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, ang hapagkainan ni Elena ay puno. 4 sila. Si Tomas, na nakaupo sa kanyang dating pwesto. Si Alma, na nasa kanyang tabi, laging handang tumulong. Si Aling Lita, na may ngiti ng pasasalamat sa kanyang mga labi. At si Elena, na nakaupo sa kabisera, pinagmamasdan ang lahat. Ang kanilang pinag-uusapan ay simple lang. Ang nakakatawang ginawa ng pusa ng kapitbahay. Ang planong magtanim ng mas maraming gulay sa hardin. Ang paboritong kanta ni Aling Lita sa radyo. Walang mabibigat na alaala, walang hinanakit. Tanging ang payapang kasiyahan ng pagiging magkakasama. Habang pinagmamasdan ni Elena ang kanilang mga nakangiting mukha sa liwanag ng ilaw, naramdaman niya ang isang mainit na agos ng kapayapaan sa kanyang puso. Tiningnan niya si Tomas. Ang kanyang anak, na muntik nang mawala sa kanya, ay narito na. Tumatawa. Tiningnan niya si Alma, ang anghel na nanagligtas sa kanilang lahat, gamit ang isang kakarampot na barya. Tiningnan niya si Lita, ang buhay na testamento ng sakripisyo ng kanyang asawa. Sa wakas, naintindihan niya, ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba. Ito ay para palayain ang sarili. Ang isang maliit na butil ng kabutihan ay maaaring maging simula ng isang malawak na ani ng pagmamahal. Pagkatapos ng hapunan, habang ang iba ay nagliligpit, tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Doon kung saan niya pinanood ang kanyang anak kaninang hapon. Ang buwan ay maliwanag, nagbibigay ng pilak na sinag sa mga dahon sa hardin. Ang bahay ay tahimik na muli, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ay ang katahimikan ng kapanatagan.
Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at puno. Hindi lang niya nabawi ang kanyang anak, nabuo ang kanyang pamilya.